Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Ako, katapusan na ng ICC. Kinarma ang ICC mga kabibig. Bakit? Si President Trump gustong ipasanction lahat ng huwis ng ICC. O tingnan niyo. Ang Panginoon na ang nagbigay ng sariling karma para sa mga huwes ng ICC. Sabi ng ilang netizen, that is good news. Sana mapadali na ang interim release ni Tatay Digong. Ipasanction ni Trump. Di ba? Exclusive ito kabibig. O, basahin ko ang kabibig ha. Baka sabihin nyo naman na gawa-gawa ko lang to. May nakita akong post kanina kung saan pinag-uusapan itong mga kabibig. Grabe. Grabe talaga kabibig, as in, masabi mo talagang may paraan talaga ang Panginoon. Kapit-bisig lang mga DDS, mga Pangulo Duterte supporters, meron talagang mangyayari na kabutihan para kay Pangulong Duterte. Ito kabibig, i-share ko lang sa inyo, nakita ko lang to, hinanap ko ito. Post ito ni Alvin and Tourism at gusto kong i-share sa inyo mga kabibig. Yan mga kabibig, oh. Ito yan. Exclusive. US could hit entire International Criminal Court with sanctions soon. Nako. So posible, hindi lang posible, kundi malapit na ang katapusan ng ICC. Isa-sanction lahat ng mga huwis ng ICC. Yan ang posibleng maging utos ni President Trump. Naku, manginginig na ang mga taga-ICC ngayon. Basahin natin kung ano ang laman ng news na ito kabibig ha. Basahin natin kabibig ha. Nandito yan, i-share ko sa inyo ha. Sabihin yung gawa ko lang to, i-share ko sa inyo. Ito na. Ito na yung news na ito at naku, Reuters pala ang nag-post nito. Ito exclusive. US could hit entire International Criminal Court with sanctions soon by Anthony Dodge, Humera Pamuk, and Stephanie Van der Poort. Ito na. This is September 23. Ayan US considers entity-wide sanctions against ICC. Yan mga kabibig The Hague, Washington. The United States is considering imposing sanctions as soon as this week against the entire ICC, putting the court's day-to-day operations in jeopardy in retaliation for investigation of suspected Israeli war crimes. So kung ang ICC court, mga kabibig, they're put into sanction lahat ng mga huwes dyan. Natural maapektuhan ang day-to-day operations ng ICC. Diba? Washington has already imposed targeted sanctions on several prosecutors and judges at the court. But naming the court itself in the sanction list would be a major escalation. Yan ang ating hinihintay mga kabibig. Di ba? Sige, i-continue ko lang basahin ha. Ito pa. 6 sources with knowledge of matter, all speaking on condition of anonymity to discuss a sensitive diplomatic issue that has not been publicly announced, said a decision on such entity sanctions was expected soon. A source said court officials had already held emergency internal meetings na ang court officials ng ICC. Nag-meeting na sila kung ano ang kailang pwedeng gawin. Baka this week pala kabibig, na posibleng i-sanction na ang ICC. Nag-discuss sila the impact of potential blanket sanctions. 2 sources said meetings had also been held of court member state diplomats. Ay, baka yung
sinalihan na ni Trillanes na mga meeting-meeting, baka ito din ang pinag-uusapan. One U.S. official speaking on the condition of anonymity to discuss sensitive matters confirmed that entity-wide sanctions were being weighed but did not elaborate on the timing of the possible move. Yan na. A State Department spokesperson accused the court of asserting what it said was its purported jurisdiction over U.S. and Israeli personnel and said that Washington was going to take further steps, although the spokesperson did not say exactly what. Ito na. Itong purported jurisdiction. Katulad ng ginawa nila kay Pang Duterte. 'Di ba? Si BP Sara, nag-post tungkol sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, na-shock si BP Sara, pati si Attorney Kaufman, 'di ba? Sa Attorney Kaufman nagsalita na rin kabibig. Na-shock si Attorney Kaufman na, oo, alam ko yung DFA, yung Embahada ng Pilipinas sa The Hague, ay every now and then, they will inform me if they want to, if bibisita sila kay Pangulong Duterte. Pero depende talaga yan kung gusto ng ating Pangulo. Pero itong ginawa nilang pagbisita kay Pangulong Duterte ko sa welfare check, I was not informed. Nagsalita na si Kaufman dyan, mga kabibig. Kaya nga si BP Sara na alerto. Kasi parang they step on the human rights of Pangulong Duterte and the family. Hindi nga na-inform si BP Sara how much more. Yung ibang kapatid ni BP Sara. 'Di ba? So, pati ang ICC dapat managot diyan. So, pinag-iisipan ni na Kaufman kung magfa-file ba sila ng kaso, legal action regarding sa ginawa ng embahada ng The Hague ng Pilipinas, kung meron ba silang pananagutan or meron bang pananagutan ng ICC sa ginawa nilang paglabag, mga kabibig. Ito pa ha, ang sabi ng spokesperson, the ICC has the opportunity to change course by making critical and appropriate structural changes. The U.S. will take additional steps to protect our brave service members and others as long as the ICC continues to present a threat to our national interests. So, nako, yan na. Sanctions applied to the court as an entity could affect its basic day-to-day operations, from its ability to pay its staff, to access the bank accounts and routine office software on its computer. Yun na nga. Yun ang problema. Kung matutuloy itong sanction na gagawin ng Amerika sa ICC, wala na silang pangbayad sa kanilang mga staff. Hindi na sila maka-access sa kanilang mga bank accounts. And the same time, yung mga software na ginagamit sa computer, hindi na rin ma-access. Yan na, kapipig. Yan na ang posibleng mangyayari sa ICC. Naku, mga kabibig. Sabi ng iba, is this the real ayaw pagsaba kay padulong na ang gaba? Kaya sabi ng ilang, ay nako, I'm so excited to hear this news. Kasi parang nakikita natin na talagang may ginagawa talaga ang Panginoon para ma-feel din ng ICC ang karma na hinahanap nila. Sige, idiin nyo pa si Pangulong Duterte. Idiin nyo pa ng todo para ididiin din kayo ng todo ng Amerika. Diba? So, heto kabibiga, makinig tayo ng konting impormasyon galing kay Attorney Harry Roque tungkol sa yung nagawang visit ng mga visit consular visit o pag-espiya kay Tatay Digong. Banta ba ito sa buhay niya? Sige, makinig tayo ng impormasyon ni Attorney Harry Roque. Sa kulungan, at kapag ito'y hindi binigyan ng abiso ang ating consular service, pwede maging na consular services, yung mga serbisyo para sa mga mamamayan. At kasama dyan sa mga serbisyong yan ay yung pagbisita sa kanilang mga di umano ng mga opisyales galing sa Embahada ng Pilipinas kay Tatay Digong sa kulungan. Ang sabi ng Embahada, ito daw ay welfare visit
kay Tatay Digong. Ang sabi naman ni Inday Sara Duterte, kinokondena nila ito dahil una-una, talaga namang napakatagal na ni Tatay Digong, 6 na buwan na, wala namang consular visit talaga nangyayari. At pangalawa, ang tingin nila, ito ay kabahagi ng pag-iispiya kay Tatay Digong at ito ay may banta sa buhay ni Tatay Digong. Well, siguro bago natin pag-usapan yung nararamdaman ng pamilya ni Tatay Digong, talaga namang kinakailangan sabihin natin na isa talaga sa katungkulan ng embahada ay yung tinatawag na consular services, yung mga serbisyo para sa mga mamamayan. At kasama dyan sa mga serbisyong yan ay yung pagbisita sa kanilang mga mamamayan na mga nakakulong. In fact, sangayon sa Vienna Convention on Consular Relations, kinakailangan ipagbigay alam kaagad sa consular services ng isang bansa kung isang Pilipino ay nahuli sa kulungan. At kapag ito ay hindi binigyan ng abiso ang ating consular service, pwede maging dahilan yan na mabaliwala ang kahit anong paglilitis laban sa ating mga mamamayan. So, malinaw, nakabahagi talaga yan ng trabaho ng ating embahada, lalong-lalo na yung consular service. Pero ang tanong, ito naman ang tanong, unang-una, bakit ngayon lang, matapos ng 6 na buwan, na nagkaroon ng ganyang consular visit? Alam nyo, importante yung consular visit kasi ang possibility kapag ikaw ay isang Pilipino na nakulong sa isang malayong lugar, walang bibisita sa'yo. Dahil karamihan naman ng mga nakukulong na mga Pilipino ay hindi naman dating presidente, mga OFWs. At wala namang kakayahan ng mga OFWs, ang pamilya ng OFWs na talagang bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay pag sila ay nakulong sa iba't ibang parte ng daigdig. No? So, importante yung consular visit una-una para masigurado na merong abogado na tutulong doon sa Pilipino. At pangalawa, maibigay yung mga pangangailangan sa kulungan. No? Now, kinakailangan ba yan ni Tatay Digong? Siyempre hindi. Alam naman ng embahada, merong abogado si Tatay Digong. In fact, sa huling pagkakaalam ko, 10-10 na yung abogadong yan. No? Pangalawa, ito ang crucial. Alam naman ng embahada na hindi nawawala ng bisita si Tatay Digong. In fact, 4 na beses isang linggo siya'y binibisita ng immediate member of the family. So hindi lang po pwede sabihin na, abay, kami nag-aabala lamang dahil baka walang bumibisita kay Tatay Digong. Minsan lamang nawala ng bisita si Tatay Digong ng mga 2 linggo nung merong pumigil sa pagbisita ni Ma'am Hanilet. No? Pero bukod doon sa pagkakataon na yon, hindi po nawawalan ng bisita si Tatay Digong 4 na beses isang linggo at yan po ay immediate members of the family. At nagkaroon na nga sila ng siste kung saan sila ay nagre-rego doon kung sino talagang pupunta sa Dahig para bisitahin si Tatay Digong. Kahapon nga pala po, no, matapos yung briefing ni Ma'am Elizabeth at ni Isabel, sila po ay nagpunta sa H&M para bumili ng hoodie. Kasi nagustuhan daw ni Tatay Digong yung hoodie na suot-suot ni Isabel, kaya binili nila ng hoodie si Tatay Digong at si Ma'am Elizabeth, hindi inibinigay o hindi niya planong ibigay yung hoodie pagkagaling sa H&M. Ang gusto niya, lalaban niya mismo yung hoodie, patutuyuin, bago ibigay kay Tatay Digong ngayong araw na ito. So maya-maya po, tayo ay pupunta uli sa Duterte Street para makapanayan itong si Ma'am Elizabeth at si Isabel. Dahil ito po yung huling dalaw nila dito sa buwan na ito, ang papalit po na dadalaw ay si Kuya Bong, no? Yung nakakabatang kapatid ni Tatay Digong. So, bagamat kasama yan sa talagang katungkulan ng consular service na isang embahada, yung pagbibisita para masigurado na mayroong abogado at lahat ng pangangailangan ay naibibigay, alam naman ng consular service dito sa Dahig na unang-una may abogado na si Tatay Digong, pangalawa, palagi siyang binibisita ng mga kaanak. At itong dahilan kung bakit nagsususpecha si BP Sara na ang tunay na dahilan ay para mag-espiya kay Tatay Digong o di naman kaya para magkaroon ng banta sa buhay mismo ni Tatay Digong. Alam niyo po, may isang leader na linitis din dito ng dating former tribunal, Tribunal for the former Yugoslavia, na dating presidente ng Serbia. Ito po si Milosevic. Namatay po siya sa kulungan. At meron pong pagdududa ang mga Serbians na hindi po yan because of natural causes. Ang duda nila, linason pa daw po dito sa kulungan kung saan talaga nakadetain na si Tatay Digong. So hindi nyo masisisi ang pamilyang Duterte
na magkaroon ng pangamba na baka yung pagbisita ng consular service galing sa ating embahada ay banta sa buhay ni Tatay Digong. Dahil may nangyari na po na isang dating presidente rin na nakakulong sa kaparehong kulungan ni Tatay Digong ang hinihinala ang linason habang siya ay nakakulong. Yan po ang dahilan kung bakit umalma ang VP Sara at talagang nag-issue ng strongly worded press release na kinokondena niya yung ganyang pagbisita ng ating embahada. Kasi nga naman, walang dahilan para bisitahin other than mag-espiya o di naman kaya maging banta sa buhay ni Tatay Digong. Ako po isang ayon sa paniwala ni VP Sara. Unang-una, bakit naman biglang nagkaroon sila ng interes kay Tatay Digong? Yung mga naunang panahon na hindi pa nakakapasok si VP Sara, yung first 3 days namin dito sa The Hague. In fact, yung first 2 days lang, yun, we appreciate na binisita nila si Tatay Digong. At ng mga panahon na yun, nagbigay sila ng mga sweaters. Kasi nga naman, umalis si Tatay Digong, ang dala-dala lang niya ay yung damit sa kanyang likod at wala nang iba. Bumaba ng eroplano na niwala man lang jacket samantalang height of winter pa yon dahil Marso. So yung pagbisita nila sa unang 2 araw ni Tatay Digong is well appreciated at kinakailangan talaga yon kasi hindi pa nga nakakapasok si Inday Sara sa kulungan mga panahon na yon. Pero mula nung nakapasok na si Tatay Digong, talaga namang hindi na sila bumisita dahil wala nang pangangailangan. Dahil hindi na siya iniwan ng immediate family. Palaging narito na nga, nagsasalinsinan sila para ibigay ang lahat ng pangangailangan ni Tatay Digong. Now, bakit pa suspitsyoso talaga ang timing ng pagbisita ng embahada? Unang-una, walang abiso sa pamilya. Alam naman nila na palaging may pamilya rito. Alam naman nila na naririto ako sa The Hague. Alam niyo po, palaging bantay sa akin yung embahadang yan. Kasi nga po, hindi nila alam, meron din ako mga insiders na meron talaga silang nakatalaga na nagbabantay sa akin. No? At talaga namang kabahagian ng trabaho nila, bantayan yung mga kalaban ng administrasyon. Meron pa nga akong larawan ng isang Philippine Embassy personnel na talagang nagmasid kung saan ako nakatira. Ang hindi niya alam, napicturean ko na siya. Kaya kung may mangyari sa akin, alam na po ng aking mga kasama, si Vine at si Mary, kung saan kukunin yung larawan ng taong ito. No? Na talaga namang siguro binilangan ko siya, mahigit 4 na oras, nandun lang nakatayo sa labas ng aking apartment. Now, so, ang conclusion talaga, hindi sila concerned sa welfare ni Tatay Digong. Siguro unang-una, gusto nila malaman talaga ang estado ng pag-iisip ni Tatay Digong. Para sa ganon, kung talagang sa tingin o hindi naman sa tingin nila, ang gagawin nila ay magbibigay ng impormasyon doon sa mga biktima para sabihin, kontrahin nyo yan, na he is unfit to stay trial. Kasi sa tingin namin, malinaw ang pag-iisip. Isa po yan. Pero pangalawa, gaya nung nangyari doon sa Milosevic, no? At gaya doon sa pangamba ng mga Serbians sa siya nilason, kapag sila po ay nakapasok, dahil yan po ay consular visit, yan po ay privilege din. Parang bisita ng abogado. Hindi po gaya ng bisita ng mga pamilya na palagi may nagbabantay. Kapag consular visit po yan, wala rin nagbabantay. Kasi pribilehiyo yan ng isang consular official. No? Ano ba naman yung sabihin, ito po, Tatay Digong, para sa vitamins ninyo. Tapos, lason pala yun. Di wala na si Tatay Digong. Sa katunayan, bagaman tayo nalulungkot na kinidnap ni Marcos dito si Tatay Digong, at least ang positive side dyan, sigurado tayo hindi nila papatayin si Tatay Digong sa Pilipinas dahil nandito ngayon sa The Hague. At dahil nga po dito sa suspitsosong pagbisita ng consular official dito sa kay Tatay Digong sa kanyang kulungan, ngayon lumalabas ang possibility na baka yan nga ang plano ng mga bangag sa Pilipinas na tuluyin ng igurgur ang Tatay Digong sa pamamagitan kunwari ng consular visit at pagbibigay sa kanya ng kunwari mga vitamins na laso naman. O kung hindi naman outright na saksakan lang yan na kung ano para matigok na si Tatay Digong. Yun nga po Ang sabihin ng consular officials, bakit hindi kayo nagbigay abiso sa immediate family ni Tatay Digong na alam niyong palagi narito sa The Hague? Kung hindi niyo alam kung saan hahagilapin ang kanilang immediate family member, alam niyo kung saan niyo ako hahagilapin dahil palagi niyo akong binabantayan sa aking bahay. Bakit hindi man kayo nagbigay ng abiso sa akin nang ito'y maparating ko sa immediate members of the family? Kasi sasabihin nila, hindi namin alam kung saan nag-i-stay mga immediate members of the family dahil sa totoo naman, hindi naman niya ina-anunsyo ng pamilya for security reasons.
Pero bakit hindi sa akin pinadaan? Dahil ako naman, palagi may contact ako sa mga kapamilya. Yung lack of transparency, yan yung dahilan kung bakit nagdududa ngayon si VP Sara at marami sa ating Pilipino na meron talagang maitim na balak ang mga pagbisita kay Tatay Digong galing sa Embahada ng Pilipinas. Now, to be fair, karamihan naman talaga ng opisyales ng DFA ay professionals. Pumasa sila sa isang mahirap na examination para sila ay maging kabahagi ng career foreign service. Dalawa po yan, yung career, yung pumasa ng FSO, at yung mga political, yung hindi pumasa ng FSO, pero tinalaga pa rin ng presidente. So, karamihan naman talaga ng mga bumibisita ay mga professionals na pumasa ng FSO. Ang problema, hindi natin alam kung sino yung bumisita. Kung ang bumisita ay yung Consul General, kilala ko po yan. Yan ay isang abogado. Yan po ay, kung hindi ako nagkakamali, nag-aral din sa UP. O di naman kaya sa San Beda, hindi ko na maalala. Alam ko si Ambassador Malaya, UP yan, parang yung congen ata ay San Beda, no? Kung di ako nagkakamali. O ka-eskwela pa ni Tatay Digong. At yan ay mga profesional dahil pumasa ng FSO. Ang tanong, si congen ba talagang bumisita? Kasi pwede naman yan, nabigyan lang ng identification card at sabihin taga-consular at siya ang bumisita maski hindi siya profesional. Pwede nga yan na hired assassin na ang pumasok. Binigyan lang ng ID ng embahada. Bakit ko nasabi yan? Ay nako, yung banta sa buhay ni Maharlika. Nagkaroon ako ng informante at ito po ay sinumite na sa hukuman sa Amerika at saka sa Homeland Security na ang nag-arrange pa ng pagpasok ng mga hired assassin para gurgurin si Maharlika ay ang embahada ng Pilipinas diyan sa Amerika. So kung totoo nga yung impormasyon na recover ko at napagbigay alam na sa otoridad ng mga Amerikano, bakit hindi pwedeng gawin niyan dito sa Dahig? Nabibigyan lang nila ng ID, hired assassin pala, bibisita kay Tatay Digong at matapos ang pagbisita, matitigok na si Tatay Digong. Grabe yung mga revelation ni Atty. Harry Roque, kabibig mo. Nakakatakot. Yun ang kabibig ng ating latest Debaklipag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.